Okay, tuloy po tayo sa page 141 sa Anyone Can Lead. Makikita po natin yung mga benefits ng inductive OBS. Yung unang benefit ay, sa ganitong sistema, it starts out positively. Sa unang leksyon na lang, pagpapalang espiritual, maganda ang dating kaagad. Sa ibang methods, ang unang leksyon ay, makasalanan ka. Malungkot agad. Ito, maganda kaagad. Post another benefit, number 2, it uses a credible Bible study material. Yung material ay Bible mismo. Sa ibang method, ang hahawakan ay booklet. Pwede din. Pero kapag ang hahawakan ay Bible mismo, mas malakas ang dating. Another benefit, number 3, is itong sistema masaya. Hindi boring, hindi mabigat, hindi malungkot. Kasi may icebreaker, may kanta, may discovery, may sharing, may panalangin sa isa't isa. Masaya. Talagang masaya ang ganitong mga OBS. Another benefit, number 4, is it evangelizes through relationships. So kapag may nakilala sa bahay, isang bahay, pwede din makilala ang kanilang ibang kasama sa bahay through the relationship sa mga kapitbahay, pwede mag-evangelize pa. So alam natin yung pinakamagaling na paraan para mag-share ng gospel ay sa pamamagitan ng relationships. At through OBSs, sasamantalahin natin yung mga relationships na yan para mag-evangelize pa. Number 5 is it deepens relationships. Kapag ang mga miyembro sa pamilya o pati kapitbahay ay nandyan sa OBS, mag-share sila kanilang natututunan sa salita ng Diyos, kanilang discoveries. They share their needs. They learn to pray for one another. So yung mga relationships within the family, with kapitbahay, the relationships really deepen. Maganda yan. Number 6 benefit, you'll never run out of lessons. Pag gagamitin natin itong inductive Bible study, kahit bibili kayo ng 100 Bible lessons, marami yan, maubos din. Pag ganito, Biblia lang, di maubos. Habang buhay, may material ka pa na hindi matatapos. Napakaraming leksyon pag inductive Bible study. Another advantage, number 7, is inexpensive. Kung bibili ng Bible study materials, gastos. Pag inductive Bible study, Biblia lang ang kailangan. Makukuha from the Bible League, napakamura. Yun lang, halos walang gastos. Mas maganda. Another benefit, number 8, is it presents the gospel again and again. So ibinahagi ni Pastor June kanina, kailangan maiwasan yung mga premature decisions. Para talagang maligtas ang tao, karaniwan, kailangan niyang pakinggan ang gospel mga 5 or 6 times. Karaniwan, hanggang malinaw talaga. Kasi marami siyang maling kaisipan tungkol sa kaligtasan at hindi masisira kaagad, karaniwan. Kailangan ulitin, iba't ibang aspeto ng kaligtasan ang ituturo sa kanila. So ngayon, pananalig. Next month, kapatawaran. Next month, ang kamatayan ni Kristo. Iba't ibang aspeto. Or next week, sorry. So ituturo natin ang iba't ibang aspeto ng kaligtasan at sa wakas, yun, nag-click na. Nakapasok ang Espiritu Santo sa kanyang kaisipan at magkakaroon ng tunay na pangunawa at pananalig. Pag ganito, kapag dadaan sa Biblia, turo tuloy. Ulit yung kaligtasan, iba't ibang aspeto. Daming aspeto nakita natin kanina sa ating pinag-aralan sa Efeso 1 at 2. So kung ganoon, it presents the gospel again and again hanggang ayos na. Another benefit, number 9, is makes deeper impact through discovery learning. Lecture, matututo, konti, mahina. Discovery, mas matututo. It's their discovery and their learning. Lalo magaling.
Another benefit, number 10, is it multiplies leaders. Kung mahirap ang paraan, konti lang ang leaders. Kung simple ang paraan, magkakaroon ng apprentice, mag-multiply tayo ng leaders, mag-multiply tayo ng bunga. Yun po ang ilang benefits ng inductive OBS. Alin dyan ang pinaka nakaka-excite sa'yo? Okay, magkakaroon tayo ng interaction. Which of these benefits are you most excited about? Pwede po ba mag-share sa inyong kalapit? Sige po. Please pause the video for 2 minutes. Marami pong pakinabang sa inductive OBS. Ang isa ay malinaw na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ni Kristo. Paulit-ulit makikita natin sa pamamagitan ni Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, maraming beses. Kaya napakalinaw. There is no other name na nakakapagligtas kundi ang pangalan ng ating Panginoon, Yesu Kristo. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise unto His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus is worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. It's worthy of glory and worthy of honor and worthy of power and all praise. All praise. Napakalaki ng ating pagkakataon para magkaroon ng malaking bunga sa pamamagitan ng ating mga OBS. Samantalahin natin para magbunga ng marami. Marami kang pwedeng sanayin sa pagtuturo ng ganito kasi simple lang siya. Kahit hindi matas ang pinag-aaralan sa tagapanguna, pag natutok siya sa simpleng sistema, madali niyang ituro sa mga tao sa lugar na kanya target sa church party. Pangalawang pakinabang ay yung mga tao madali nilang maunawaan at madali din i-apply nila sa buhay. Kung ang paksa ay kaligtasan, ang wakas ng pag-aaral ay tanggapin si Jesus Christ as Savior and Lord. Mas nakilala ko yung si Kristo, sino si Kristo, mas naunawaan ko po yung kaligtasan. And mas nagamit ko po yun para din po din i-share sa iba. Okay, bago tayo magpatuloy sa next topic, may game muna na gagawin. Pwede po ba? Tayong lahat ay tumayo.
At kailangan bawat isa may partner. Dalawahan. Si Pastor James ang partner ko. Okay, bawat isa, dalawahan. Ang gagawin, magdi-decision, sino sa inyo ay red, sino sa inyo ay blue. Isa ay red, isa ay blue. So, mag-decision kayo. Itatabi ang inyong kamay. At sasabihin ko, red, blue, red, blue. Isisigaw ko isa, either red or blue. Kung isisigaw ko ang iyong kulay, ikaw ang hahawak sa kamay ng partner mo. Kung hindi ko isisigaw ang kulay mo, ikaw ang tatakas. Kung humawak ka, panalo ka. Kung tumakas ka, panalo ka. Okay, demonstrate muna kami ni Pastor James. Red, blue. Red, blue, red, blue, red! Okay. May advantage ako, alam ko na. Okay. Unfair talaga. Okay, kayo na. Magkatabi yung kamay. Sisigaw ko, red or blue? Ready? Red, blue, red, blue, red, blue! Okay, kayong manonood, maglaro kayo tuloy, 2 beses pa. Sige, pause the video, maglaro kayo. Please pause the video. Dadako na po tayo ngayon sa ating pong Learning from One Another. At bubuksan po natin ang ating bayanihan manual sa page 72. Sa bahagi pong ito ng spiritual warfare, sa ating pong mga manuals ay nadyan ang 4 na tanong patungkol sa na may kinalaman sa spiritual warfare. At sa inyo pong network, kung ano ang pinakamabuti na talakayan na nadadama po ninyo sa mga facilitators, ay malaya kayo na tumalakay sa anumang bahagi sa 4 na yan. Please pause the video for 5 minutes. Salamat sa bahaginan para sa ating sa spiritual warfare. Ang gagawin natin ngayon ay mananalangin tayo sabay-sabay sa ating network. Yung siguro sa pagbabahagi ng bawat isa, merong narinig kayo sa target nila na kailangan nating patuloy na bakahin sa panalangin. Ngayong puntong ito ay gagamitin natin para sabay-sabay nating angkinin patuloy ang pagtatagumpay ng Panginoon sa ating mga target areas. Sige po, gagawin natin yan ngayon. Please pause the video for prayer. Dadako po tayo sa bahagi ng making contacts. Ito ang pinagtuunan natin ng pansin. Ito pong nakaraang buwan. At ito ang panahon para i-share natin ilang mga bagong contacts ang ating pong nakuha mula po sa ating mga target areas at sa ating mga contact making activities. Diyan po sa inyo pong mga networks ay kailangan meron kayong reporting board na ginawa na at hinanda ng facilitator. At sa katulad po na makikita nyo sa inyong screen, meron po diyang reporting board sample at tingnan po natin. Nandiyan po ang team leader at ang reporting board ay nakalagay sa itaas, team leader, ang target barangay, confirmed target barangay, at ilan ang bilang ng team, committed team members, dapat tapos na yan. At ang malaking concern natin ay ilan ang contacts na nakuha natin. At tinapag-usapan, mas marami sana, mas maganda. At least 50, mas mataas pa. 100 contacts ay mas mainam. So tingnan natin. Sa sample reporting board, makikita natin dyan si Henry Senyadosa, ang kanyang target barangay ay Sawawa. Kompleto ng kanyang team, meron siyang 6. At meron silang 32 contacts. Maganda. Si Virgie Larita ay sa Barangay Santa Ana, 4 lang ang kanyang team members, pero sapat yan. At meron silang, marami, 60 contacts na nakalap. So ngayon, sa inyo pong network, ay magbabahagi ang bawat isa, bawat team leader, target barangay, ilan ng team leader, at ilan ng team member, at ilan ang inyong mga naging contacts sa buong buwan na nakalipas. Sige po, pwede na mag-reporting ngayon. Please pause the video for reporting.
Salamat sa Panginoon sa mga reports sa ating mga contacts sa ating target area. At siguro magandang gawin sa inyong network ay i-add lahat ang mga contacts at pasalamatan ng Panginoon sa mga bagong contacts na pwedeng mula sa kanila ay magsisimula ang mga bagong outreach Bible studies. Purihin natin ang Panginoon sa mga bagong contacts na yan. Please pause the video to add total contacts in your network. Sa page 72 pa rin, dadako tayo sa pangalawang tanong under making contacts at magbabahagi na din tayo patungkol dito. Ang sabi po sa tanong ay, what have been the most effective methods you have used to make contacts? So sa maraming mga team leaders na talagang nagkaroon ng maraming mga contacts, ano ang mga ginamit nila na mga kaparaanan at mga strategies? Siguro magandang panahon para magbahagi at pasalamatan natin ang Lord sa magandang ginawa. Please pause the video to hear the answer of the team leader with the most contacts. Siguro ang gagawin natin sa puntong ito, ipapanalangin natin na mula sa mga contacts na ito na ating pong nakita sa ating reporting board ay magtayo ang Panginoon o may mga lumutang na talagang maging mga potential at matitibay at mga fruitful na contacts para na sa ganun, pag sinimula natin ang mga Bible studies, talagang magiging mabunga. So sa ating network, pwede ba ipag-pray natin ito sabay-sabay at siguro kung meron pa tayong mga pwedeng isama sa prayer natin na may kinalaman sa ating pong making contacts, ay isama natin sa prayer. Panahon para manalangin. Please pause the video for prayer. Dadako po tayo sa ilang mga katanungan pa na pwede na pagbabahaginan po natin sa ating network sa page 72 pa rin. Babasahin ko ang ilang mga tanong at sa inyong network, kung alin dito sa mga tanong na to ang pwedeng pagbahaginan ninyo at siguro may mga volunteers pwedeng pag-usapan sa inyong network. Babasahin natin ang ilang mga tanong. Number 2, what other things have you learned this past month that you can share with your network? Ang isa pang pagbabahaginan, what mistakes have you made that you have learned from during this past month, and what have you learned? Number 4, what problems have you encountered that you would like to discuss with your network? So, sa inyong network, pwede na magbahaginan ngayon. Please pause the video to discuss any of these questions that would be most helpful to your network. Magandang hapon po sa inyong lahat. Itong pangalawang bahagi ng ating network meeting ay spiritual life development. Ang gagawin natin ngayon ay magsasama-sama lahat ng mga team leaders sa isang bahagi at pati mga coaches magsasama-sama at lahat ng mga team members ay magsasama-sama. Kapag nakapaggrupo na, ang mga coaches, mga team leaders at mga team members, sa inyong grupo, magugrupo ng tigta-3. Pwede ho bang gawin na natin yan ngayon? Please pause the video to form groups of 3 team leaders, 3 coaches, 3 members. Dadako po tayo sa ating welcome portion sa page 73 ng ating pong bayanihan manual. Doon po sa welcome, meron po kayo makikita na ganito. Sabi po ay complete the following statement. Ito nakalagay, one thing I like to daydream about is. Okay? So sa inyo pong grupo ng tigta-3, ang pagbabahaginan ay one thing I like to daydream about is. Ako muna po mag-share. Okay? Ang isang bagay na aking pinapangarap kahit gising ay yung buong pamilya ay yung mapunta sa yung White Christmas, makaranas kami ng White Christmas as a family. Yung bang doon kami sa snow, yung mga anak ko gumagawa ng snowman at nagbabatuhan ng mga snow at masayang-masayang family. Marami pang ibang pangarap sa ministry at sa iba, pero sa isang area sa family ay yan ang gusto kong palaging pinapangarap. Kayo po, sa inyo pong mga grupo, pwede magbahagi.
isang bagay na palaging pinapangarap nyo? Sige po. Please pause the video for sharing. Salamat po sa bahaginan. Ngayon ay dadako tayo sa panahon ng ating pagsamba sa Panginoon. Sa inyong mga network, pwede nang pumunta sa harapan ang worship leader para pangunahan ng inyong network sa worship. Sige po. Please pause the video for worship. Salamat sa patuloy na pagkadama natin ng presensya ng Panginoon sa ating pagsamba. Dadako po tayo sa ating word portion at ang unang gagawin natin sa inyo pong grupo din, ang titatatlo, ay magbabahaginan tayo patungkol sa Steps to Freedom. Pinag-usapan po natin itong mga hakbang sa kalayang spiritual. Pinag-usapan natin nung dalawang network na nakaraan. At nag-undergo tayo, talagang ginawa. At sa aking personal na buhay, hindi lang minsan, pero maraming pagkakataon, personal at minsan din ay ginawa as a group na dumaan sa 7 hakbang sa kalayang spiritual. At talagang napatunayan ko na patuloy na nagiging malaking tulong sa spiritual na paglago sa Panginoon. Parang palagi kang nare-refresh at nalilinis ng Panginoon at lalong nagiging malakas ang ating paglilingkod sa Panginoon din. Ngayon, sa panahong ito, ay magbabahaginan tayo sa ating mga grupo ano ang mga naging blessing, ano mga naranasan natin sa ating pong pagsasagawa ng kalayang spiritual, mga hakbang sa kalayang spiritual. Sige po. Please pause the video for 5 minutes. Okay, tuloy po tayo sa page 73 sa Bayanihan Church Planting. Pag-aaralan natin ang meditation. Salamat sa Panginoon sa ating kalayaan kay Kristo. Napakaganda, malaking bagay para sa bawat isa sa atin at para sa tao sa target barangay na inaabot natin. Para makapagpatuloy ang ating kalayaan kay Kristo, ang kailangan ay meditation sa salita ng Diyos. Kung hindi, mawawala yung kalayaan at babalik sa mga dating kalagayan. Para manatiling malaya tuloy, ang kailangan ay tuloy na meditation on the Word of God. Kapag gagawin natin, maaasahan. Lalago tayo ng malaki. Kung hindi natin gagawin yung meditation, asahan natin problema. Asahan. Yung essential sa ating espiritual na buhay ay yung meditation sa salita ng Diyos. So meron tayong interaction, meron tayong mga talata sa salita ng Diyos na may magandang turo dito. Sa page 73, yung first interaction, sabi po dito, read the following scriptures. What do these verses tell us to do? So may 4 na talata on page 73 and page 74. Sa inyong grupo ng tatlo, paki-discuss, what do these verses tell us to do? Sige po. Please pause the video for 2 minutes. Okay, tuloy po tayo sa page 74, top of page 74, yung next interaction. How can meditating on Scripture help us fulfill these instructions you just read in these 4 verses? So yung mga talata na binasa nyo, meron utos dyan na kailangan gawin. So how can meditating on Scripture help us to fulfill yung commands sa Scriptures na yan? Sige po, sa grupo ng tatlo, pag-usapan. Please pause the video for 2 minutes. Okay, tuloy po tayo sa page 74 sa Bayanihan Church Planting. Sabi po dito, meditation transforms our minds. Kaya meditation is essential because it transforms our minds. Sabi po dito, all of our lives, we have been hearing lies from Satan, unbelievers, and even from immature Christians. Maraming lies of the devil dumarating sa atin. Ba't iba? Halimbawa, letter B, wala kang kwenta.
Letter C, pinabayaan ka ng Diyos. Letter D, you need to do many things so that God will love you. Letter E, pwede yan kahit kasalanan? Tao ka lang? Pwede yan? Kasinungalingan. Letter I, what I do doesn't really matter. Baliwala. Baliktad ang totoo. Baliktad. It matters a lot. Letter J, bawal ang masarap. D, bawal ang makakasira. Pero ang kasinungalingan, bawal ang masarap. Letter J, letter L, kung macho ka, ito ang gagawin mo. Kung macho ka. Letter Q, talagang magiging masaya ka kung meron kang pajero. Talagang magiging masaya ka kung meron kang bagong cellphone. Talagang masaya kung ganito, ganyan, ganyan. Maraming kasinungalingan for all of our lives. Kaya ang kailangan ay transform our minds. Transform. Baguhin na by meditating on the Word of God. Iyan ang totoo. Yan ang katotohanan. Di kasinungalingan. Then number 2, meditation changes the way we think. Magbago na kayo ng diwa't pag-iisip. The way we think, mali eh. Mali. Kailangan magbago. Maganda. And number 3, meditation causes the Word to dwell deep in our hearts. Sabi ng Colossus 3, let the Word of Christ dwell richly within you. Richly within you. Hindi lang konting basa, konting pakikinig sa sermon, wala na. Hindi. Let the Word of Christ dwell richly within you. Paano mangyayari? Meditation. Pagbulay-bulayan, paulit-ulit, so that the Word of God will dwell richly within you. Ganda. And number 4, meditation helps us to think on good things more consistently. Sabi ng Filipos 4:8, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence or if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. Let your mind dwell on these good things na magaganda, mga totoo. Pero kung minsan we dwell on hindi maganda. So meditating helps us to think on good things more consistently. Kaya, essential talaga. Essential yung meditation on the Word of God. Page 75 po, makikita natin yung mga pakinabang na meditation. Maraming magagandang pakinabang na makakamtan natin kapag mag-meditate tayo sa salita ng Diyos. Tingnan po natin ang mga talatang ito at hahanapin po natin, ito po ang ating interaction. How can you expect that you will benefit from meditating on Scripture? How will you benefit? Sige, dyan po sa inyong grupo ng tatlo, i-discuss yung mga talata dyan sa page 75. And how can you expect to benefit? Sige po. Please pause the video for 3 minutes. Okay, nakita po natin, maraming magagandang pakinabang from meditating on the Word of God. Mararanasan natin. Sa mga pakinabang na yan, alin ang pinaka-excited na gusto mong maranasan? So ang ating interaction dito, bottom of page 75, which benefit are you especially eager to enjoy? Bawal sabihin lahat. Sa lahat ng pakinabang na yan, which are you especially eager to enjoy? Pakishare sa grupo. Please pause the video for 2 minutes. Okay, time's up po. Okay, pwede bang lumingon sa isang sandali ulit? Okay, tuloy po tayo sa page 76. Meditate on Scripture. Para makamtan natin itong mga pakinabang, kailangan meditation
Pero yung meditation, muli ang nasa isip ng iba. Yung meditation ay kahit saan-saan. Kaya hindi maasahan kung magmumuni-muni tayo sa mga sa mga ulap, sa buwan. Hindi yan eh. May gumagawa ng ganon. We need to meditate on Scripture, salita ng Diyos. So tingnan po natin dito sa page 76, yung interaction. What do the following verses guide us to meditate on? Pwede po ba pag-usapan niyo sa grupo? Please pause the video for 2 minutes. Okay, time's up po. Salamat po. Okay, napansin po ba ninyo, ang ginagawa natin ngayon ay discovery learning. Hindi ako mag-lecture tungkol dito, kaya magtutu class. Mas maganda din. Okay, ngayon balik tayo sa page 76. How to meditate. Siguro ang nasa isip nyo ay, talagang mukhang maganda. Talagang gusto kong gawin yan. Gusto kong maranasan lahat ng mga pakinabang. Amen. Paano kaya? Paano gagawin? Siguro yan ang tanong ng iba. Ganito po ang paraan. 4 na gagawin. Number 1, sauluhin. You memorize. Magbasa ng salita ng Diyos. Basa. Kung anong bahagi na ginamit ng Panginoon para mangusap sa ating lalo tungkol sa ating buhay, memorize natin yan. Memorize. So yan ang unang hakbang. Hindi hanggang dyan lang, pero yan ang first and essential na hakbang. Memorize the verse or verses or part of the verse. Tapos number 2, sambitin. Ulitin. Isipin. Pagbulay-bulayin. Yung salita, meditate, na Word of God, kung pag-aaralan yung ibig sabihin ng salitang meditate, ang ibig sabihin ay bubulungin. Whisper. Over and over. May ibang klaseng whisper sa kaaway. Meron din tayong whisper. So we whisper the Word of God. Halimbawa, yung verse na minimeditate natin, sabihin sa ating sarili, o konting whisper, taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. O taste and see that the Lord is good. How blessed is the man who takes refuge in Him. Taste and see. Parang we will whisper sa ating sarili. Yan ang ibig sabihin ng salitang meditate. Just whisper over and over. Yon. So number 2, sa Tagalog, sambitin. Tama po ba yan? Tapos number 3 is bulay-bulayin. Kapag sinaulo, whisper, tapos nandyan sa puso na lang. Sa isip na lang. Isipin. Isipin. Ulitin. Pag ganoon, the Word of God dwells richly within us. It transforms our minds. Magbago ang ating diwa at pag-iisip, and we think about good things. At lahat ng mga pakinabang, pwede na maranasan. Huwag mawala ang number 4, ang kailangan din, isa buhay. Hindi hanggang sa isip lang, isa sa buhay din. This is the way to meditate in the Word of God. Bilang pastor kasi ang daming ginagawa, no? So, kaya bago ako makatulog, yung Bible ay katabi ko na. At doon ako nagbabasa. Pag dumating ko sa isang portion ng Biblia, ng portion ng talata na mayroong naka-attract sa akin, doon ako nagpo-focus at ina-apply ko yung yung pagsasabuhay nito sa buong katawan, kasama yung ulo na sinasabi na kinakailang isa ulo, at yung sa bibig, minsan binibigkas-bigkas ko ito, at yung portion na pagbubulay-bulay ay parang isinalintulad ko ito sa pag-digest. At higit sa lahat yung iniisip ko, yung sustansya nito, kailangan kong lumakad. So yun yung pagsasabuhay ko doon. At malaking tulong yung ganung bagay sa akin. Okay, tuloy po tayo, page 76, when to meditate. Kailan kaya gagawin? May dalawang klaseng time kung kailan gagawin. Number 1 is sadyang oras. Sadyang oras. Lalo maganda, araw-araw. May sadyang oras. Walang ibang gagawin, kundi meditation on the Word of God. Memorize. At lahat ng steps na pinag-aralan kanina. Going over it and over it.
Iba ito sa pagbabasa. Gagawin din natin yung Bible reading, Bible study. Iba pa ito. It's meditation pa. So we have a certain time. Sadya. Walang ibang gagawin. Meditation on the Word of God. So, sadyang oras. Tapos, number 2, kahit anong oras. Kahit anong oras. Oo. Habang sumasakay. Habang naglalaba. Habang naghuhugas ng pinggan. Habang naglalakad. Yung ginagawa ko araw-araw, lakad, office, back and forth. Meditation on the Word of God habang naglalakad. So, kahit anong oras, gagawin. Pero hindi lang yan. Sadyang din. Sadyang oras. So, sadyang oras, kahit anong oras.